Oh, ito pa. Tingin naman siya. O pare, kamusta na? ito. Uwi na ako. Madali ka na naman ah. Siyempre, uwi na ako. Madadagan mo. Matraffic pare, pag gumano ako. Sino, si Kaloy? Oras na naman ako makakarating dito. Ano naman eh. Ganun naman yan. Nagmamadali ka na naman. Kahapon nagmamadali ka. Asawa, Hindi. siguro yung asawa mo. Tanong ko lang. Sino nasusunod sa inyo sa bahay? Si Mrs. o ikaw? Most of the time, sino nasusunod? Bagay sa mga desisyon, ganyan. Ikaw o Most si... of the time ako. Pero pagdating sa mga major decisions, usap kami. Kung ano. Major Kasi decision. Ano ba yung mga major decisions? Ikaw? Budget. Yung sa budgeting, sino nasusunod? Pagdating sa budgeting, yung asawa mo ba o ikaw? Kasi di ba, dapat... Budgeting bro. Yung treasurer. Siya. Treasurer, oo. Siya talaga. Siya ang nasusunod. Kasi siya alam kung paano mag-budget. Di ako sa'yo marunong mag-budget. Pero kailangan, ang last say pa din sa akin, yung lalaki. Bol, sa limbawa, ganyan, no? Gusto mong bilhin tong bagay na ito, tapos, oh, Han, gusto kong bilhin tong bagay na to. Tapos sabi niya, hindi pwede kasi masyadong mali. Hindi, dapat magpasakop ka sa akin, ako masusunod. Pag sinabi ng hari, hindi nababali. For me, sa lahat ng area, kailangan magpa-submit, meaning, i-respect ng babae yung decision ng lalaki. Kasi, di ba nga, leader nga tayo eh. Bilang lalaki, tayo yung leader ng family. Ang pay naman yun, lagi sila masusunod. Hindi nila papakinggan yung babae. Kailangan mag-submit yung babae sa lalaki. Pag magde-decide, talagang yung decision niya yung susundin nyo kasi as one na kayo. Sa isang relasyon na lalaki ang mangingibabaw, parang hindi na siya patas na relasyon. Anyway, nasa isang moderno na naman tayong society. Paano naman kapag pagpalaki na ng anak, sige, mag-jump na tayo doon. Yan, Paano kapag ang lalaki, maganda yun, pare. gusto niya, na matigas, dapat yung pagpapalaki sa anak, kailangan disiplinado. Matigas? Pero yung babae naman, gusto, yung hindi kailangan palakihin natin sa love, huwag natin papaluin. Paano pag ganun? Different styles ng parenting. Kami, nag-usap kami, dahil wala pa kami ng mga baby. May usapan kami ni minsan, pag dinidisiplina ko yung anak ko, huwag kang makikialam. Pero hindi ko, pangako ko naman sa kanya, hindi ko papaluin ng matindi ang anak ko. So pagdating sa ganun, hindi pwedeng makialam yung misis kung kasi pag-disiplina. magiging, magkakaroon ng thinking yung bata na may kakampi siya. Kung kakampihan niya, kung pakikialaman niya yung pagdidisiplina ko. So sabi ko, pag ikaw, didisiplinahin mo yung anak natin, hayaan din kita. Parenting, dapat magpasakop yung asawa sa'yo sa paraan ng pagdidisiplina mo. Okay. Siyempre, malalaki ang mataas kaysa sa babae. Bawal underin ng babae ang lalaki. Siyempre, masusunod pa rin yung mister ko kasi siya yung tumatayo ng pamilya namin eh. Pero although, kailangan din namin mag-usap mag-asawa kung ano ba yung the best para sa family namin. Kaya nahiwalay na ako. Siguro dahil dyan. Kasi kailangan dapat pareho kayong nag-aayon. Kung ako, masusunod, medyo may pagka-control freak ako eh. Kaya, Control freak? So controlling ka? Kung favor sa akin kapag ang babae, may sabihin ako, madali siyang sumunod. Pero, correct. kung siyempre kailangan, i-let go din naman natin yung selfishness natin. Hindi din naman maganda yung sobrang parang aso na yung babae, di ba? parang kung ano lang sabihin ng lalaki, yun at yun na. Siyempre, ang babae, alam mo din yan. Bigyan natin respeto, bigyan natin ng time tama. para kung may nakikitang mali sa atin. Tsaka respetuhin natin na meron silang mga magagandang insights eh. Merong wisdom sa sinasabi hindi nila. naisip ng lalaki. Hindi nakikita ng lalaki. Sino ba? Kami papasakop siya. Hindi, sino mo papasakop sa asawa? Dapat yung babae papasakop. Papasakop. Oo. Ba't nagmamadali ka kagad umuwi kung papasakop? Oo nga. Hindi naman asawa mo. Okay lang kung tama siya, bakit hindi naman susundin? Pwede lang siya sundin if ever na nasa tamang direksyon yung sinasabi niya. Pero kung makakasama na or selfish na yung dating, sa tingin ko kailangan nang mag-step up ng ibang tao. Yung babae kasi, nagbabago na rin, naging more liberal sila mag-isip. So, ayun, dapat open na rin talaga to such changes yung tao. Submission, di ba? Kasi makikita mo yan sa maliit na bagay eh. For example, yung asawa mo, asawa ko, malinis na tao siya actually. Pero may mga tulo-tulo na tubig dyan. Gusto kong walisin kagad yun or punasan. Siya hindi niya napapansin yun. Doon kami madalas nagkakaroon ng So sino nasusunod dyan sa pag ganyan? Mga ganyang sitwasyon? Sino nasusunod dyan? Ako nasusunod. Ako nagpupunas. Yung pagsasubmit, hindi naman talagang pagsuko, kundi ito ay pagsunod, pagrespeto at
pagkilala na sa loob ng tahanan, ang itinalagang leader ay ang mister. This issue of wives submitting to the husband does not in any way mean or imply that wives will become their husband's punching bags or doormats. Hindi ganon. We always see it in the context of how God created men and women. Both are special, both are unique, and both have their distinct roles to play. Ang lalaki ang siyang mamumuno. Para makuha mo yung respeto at suporta ng asawang babae, hindi lang masasabihin mong mag-submit ka, sumunod ka, kailangan makita rin niya na karapat dapat ka ring sundin. Na ang mga diskarte mo ay hindi para palpak o walang katuturan. At ang responsableng pinuno, pinoprotektahan at hindi sinasaktan ang kanyang tagasunod. Ang isa namang tagasunod, nag-iisip din. Ang isang tagasunod, mayroong unique na contribution doon sa pagsasama at relationship nilang mag-asawa. Pag nakikita mo na hindi mo na kailangan pang makipagtalo o i-argue yung posisyon mo o ipaliwanag ng todo-todo yung mga hangarin mo at mga plano, napakasaya. Masarap ang pakiramdam yung para bang talagang nandun yung confidence lalo na dadagdagan. It's a big morale booster at saka may epektong sweet na sweet. Para mas gusto mong mahalin yung misis mo dahil supportive, diba? Hindi yung kontrabida o laging may sariling plano o sumusuway o gustong dumiskarte ng sarili. Parang mas nagiging matiwasay ang pagsasama ng mag-asawa kung ganon. They support each other. Believe sila sa isa't isa. And the wife is ready to stand by the husband through thick and thin. Yun naman ang sumpaan nila. The key here is submission at the end of the day should result to God being glorified and the husband and wife growing together, loving each other, and enjoying marriage as God's gift for both of them.